kayo'y aking gagawin. Katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunan siya ng napakaraming tao na ibig makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo yung ginawang himala ni Jesus na nakahuli ng maraming isda ang mga alagad niya. Kung titinan natin, si Simon Pedro at ang kanyang mga kasamahan ay tinatawag nating seasoned fishermen. Sila yung matagal nang nangingisda, alam nila sa pamamagitan ng pagtingin sa panahon, pagtingin sa dagat, at ginawa na nila ang lahat ng bagay para sa pangingisda. Pero sila ay nabigo na makahuli ni isang isda. Nang dumating si Jesus, tapos na yung kanilang naglilinis na sila ng bangka ay ng lambat. Pero sinabi ni Jesus, pumalaot kayo uli. So, kung titingnan natin, ang utos ni Jesus, although si Jesus ay may kapangyarihan, kahit na sabihin natin, alam nila na failed sila sa ginawa nilang pangingisda. Pero dahil sa utos ni Jesus, so ay sumunod sila. Pero bakit kaya? Kasi nga, ang utos ni Jesus no, ay makapangyarihan, o si Jesus dahil ay makapangyarihan, so pinaadya na nila sa Diyos. Meron mga bagay na ganun tayo sa buhay natin. Alam natin sometimes
we failed in some works or some events, but minabuti nating sumunod sa Diyos o muling subukan. Sabi nga, ang pagsubok, ibig sabihin meron kang pag-asa o pananampalataya na after failures ay makukuha din natin, magtatagumpay tayo. Ganun lang naisip ng mga alagad ni Jesus. At sila nga ay nakahuli dahil sa unang-una utos ni Jesus na sinunod nila. Ganun tayo kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, no? Meron tayong gantimpalang natatanggap, no? Kaya ipinakita sa ebanghelyo na hindi failed, no, ang mga mangingisda. May pagkakataon wala silang huli, pero merong pagkakataon na napakaraming huli ang binigay sa kanila. Isa sa mga alagad na ngayon ay ating pinagdarasal ngayong araw na ito, si San Judas Tadeo, ay isa sa mga alagad ni Kristo. Although na hindi siya isang mangingisda, may pinili din ang Panginoon para sumunod sa Kanya. Pero lahat ng mga alagad ni Jesus ay namatay na martir kasi ang sabi, daraanan nila, pagdaraanan nila yung mga sinapit ni Jesus, no? Na sila ay mamamatay o tutugisin at ang iba sa kanila ay ipinako sa krus ng baligtad, no? So, isa sa mga nagbuwis ng buhay o dahil sa tapat na pananampalataya ni San Judas Tadeo ay siya ay pinag-adya ng Diyos, no? At siya ay naging mga patron ng mga kasong imposible, no? Ang mga estudyante nagdarasal ka St. Jude, no? Na para tulungan sila. Tapos ngayon ding araw na ito ay kapistahan ng Our Lady of Consolation. Lahat ng mga Augustinian order, lalo na ang Our Lady of Sisters of Our Lady of Consolation, ngayon ay pinagdiriwang nila ang kapistahan. Sa amin din sa San Agustin, ang pista ay ginawang second Sunday of the month and it was declared as patron of Intramuros. So sa September 14, magkakaroon ng misa sina Cardinal Advincula kasama si Cardinal Tagle. No, 2:00 ang aming misa doon. Ibig sabihin, pangalawang taon na pinagdiriwang bilang patron ng Intramuros. No? Kaya kami ay masaya na sa linggong ito dahil magsisimula na yung nobina na pamumunuan ng iba't ibang obispo sa iba't ibang lugar. No? So, ano doon ang mga Augustinians bilang pagdiriwang o bago yung kapistahan ng Our Lady of Consolation. So anong ibig sabihin ng mga ganitong pagdiriwang na ginagawa natin kay St. Jude tuwing Thursday? Sa amin pag Thursday, San Agustin, no? So ibig sabihin maraming mga santo na o mga banal na tao na sumunod sa Diyos. Kahit na sabihin natin sila ay naghirap, nagpakasakit, kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, ay ikaw ay pagpapalain. Kahit na ang mahal na birhen ay nanatiling unang tagasunod ni Jesus, kahit na siya ay ina ni Jesus, ay ganun pa rin ang kanyang pagtitiwala sa kanyang anak na si Jesus at tayo ay naninikluhod o nananalangin sa mahal na birhen na ipagkaloob sa atin, lalo na ng Panginoon sa intercession ni Mary, ay may pagkaloob o matanggap natin yung mga kahilingan natin, kahit na sabihin natin ito ay imposible. Kaya ipagpatuloy natin yung ating pagdarasal, naway taus-pusong tanggapin o ipanalangin natin sa Diyos yung ating mga panalangin at umasa tayo na tayo ay
pagbibigyan o pagkakalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.